Magandang araw ulit sa inyong lahat mga kamatsas. Ngayon naman i-analyze natin ang laban na ito na kung saan na-break ng youngest grandmaster sa buong mundo na si Abhimanyu Mishra ang 2600 barrier. Super grandmaster siya after ng game na ito against super grandmaster Ray Robson. Papaano ba ang ginawa niya? Anong application ang ginamit niya dito sa game na ito? Silipin natin. Ang ginawa ni Robson nag D4, D5 si Mishra, C4, C6, nag-slab defense, Knight F3, Knight F6, Knight C3, nag-E6. Hindi pinasok ang main line ng Slav. Nag-semi-Slav lang. Ang main line kasi ng Slav, pasadahan lang, capture sa C4, tapos yung nag-A4 para pigilan ng B5, tapos pumupunta yung bishop sa F5 bago i-close ng E6. Nakalabas na ang bishop. Yan ang main line. Pero dito, ang ginawa, nag-E6. Ikinulong muna yung bishop. Nag-G3. Interesting fianchetto system naman ni Robson. Dito, ang palagian namang nakikita natin, E3 para may depensa ang C4 o kaya bishop G5. Yan ang madalas dito. Pero nag-G3, kumapture sa C4. Ipinasok na kahawig ng main line Slav. Yun nga lang, wala yung bishop. Yun ang kaibahan. Bishop G2, Knight BD7, Castle, B5. Pinagtibay talaga ni Mishra na wag mabawi yung pawn sa C4. Nag-E4. Yan naman ang compensation niyan. Dahil nawala yung pawn sa D5, gusto ni Robson makontrol niya ng lubos ang sentro naman. Bishop B7, E5, Knight D5, Knight G5. Ayan, para may pressure sa F7, maneuver din to E4 square. At nag-H6, paalis kagad. Knight takes E6. Excellent move ang binigay dito ni Stockfish mga kamatsas. Matindi binitawan ni Robson dito. Bookline pa rin naman ito. Hindi ito sorpresa. Maraming beses nang nangyari ito. Capture, Queen H5 check, King E7, Knight E4. Positional sacrifice pero dito ang kapalit naman yung King nasa gitna, barado bishop. 'Di ba? Tapos parang may bishop G5 pang paparating mamaya, may knight D6 na paparating, then queen F7 matchas. Yan ang komplikasyong kapalit ng sacrifice piece. Queen E8, syempre, queen to queen. Bishop G5 check, pwersado ng capturein, queen takes rook, king D8, takbo na para makapunta yung king dyan. Knight takes G5, queen E7, tiniret ang knight, Queen H5, bookline pa rin. King C7, takas lang at yan ang lumalabas na bagong sangag. Sa position na ito, ayan, na-miss nyo ba yung sangag? Kasi sa nakaraang laban na naitala pa sa chess.com, Knight 7B6, may gumanyan. Okay, pero mukhang malaki evaluation bar ng puti, ano? Kumpara dito sa King C7, ayan, di mainam itong King C7. Queen G6, threatening knight takes pawn. Rook E8, talagang kapit lang si Mishra. A4, basag sa queen side para mag-create naman ng pressure dyan dahil nandyan na ang king. King B8, Rook A3. Pupunta sa F3, tapos mag-Rook F7, Knight C7, Rook F3, B takes A4. Kahit na-capturean yan mga kamatsas, pero kalat-kalat naman ang pawn eh. So mahina yung pawn C4, mahina ang pawn A4. H4. Bakit nag-H4? Para mag-H5 mamaya. Malayo masyado itong compensation ni Robson. Queen D8. Rook F7. Ayan, pampasikip lang ng position. Rook E7, good move naman. Palit-palit lagi. Rook F4, umiwas. Queen E8, palit queen. Queen H7, ayaw. G6, ayun, threat ang queen. Pero minarkahan ng bad move. Kasi parang humina nga naman yung pawn no? Dapat daw ang tira Knight D5. Para may tempo threat sa tore. Tapos sa continuation, kakapturin yan. Then E takes D5. Slightly better for black. Magtitiis nga lang. Kasi binabayo ng atake. Pero balik tayo sa G6. Rook F7. Brand X din ang pinili ni Robson. Dapat daw ang tira Knight F7. Para Queen takes G6 na ang kasunod. Then H5.
H6, H7, H8. Nako, sarap. Ang sarap. Panglock yung knight sa F7. Makukuha yung pawn. Pero, ang ginawa nag rook F7, C5. Ayun. Challenge na yung bishop. Capture, capture. Queen takes. Rook takes F7. Knight takes. At kumapture sa D4. Okay, lamang na ang black. Ang kapal ng pawns dyan. Queen E4 check. Ayan, bawas-bawas. Knight D5, good move. Hindi pa makapture ang pawn sa D4. Bitin pa ang knight. Nag-knight D6 check. Bad move. Dapat daw tira sa G5 ang punta. Okay, parang masarap dito mag G4 H5 pero mabagal pa rin. Wala pa rin H6, may bishop eh. Okay, balik tayo sa ginawang knight D6 check. Capture, capture. Queen H8, depensa sa pawn. Good move. Rook D1, atake. Knight E5, another good move by Mishra. At nag D7 na lang, panggulo. Dito kasi mga kamatyas, kung kakapturin ang pawn, naku po, may knight F3 na bitaw. Double yan. O di kakapturin ang sacrifice knight, mawawala naman ng depensa ang tore. Pag nag D7, King C7 lang. At kapag nag Queen F7, Knight B6, bagsak ang pawn sa D7. Okay? Para maintindihan natin. Pero nag D7 si Robson, panggulo na, binalikan lang, na pressure si Mishra, pero bad move. Hindi pala kailangan balikan na yan. Dapat daw, King C7, tabihan. Hindi pa rin naman makakapture ang pawn sa D4. Untouchable pa rin yan dahil laging may Knight F3. Ayun, King C7 lang. Pero balik tayo sa Knight takes D7, Queen takes D4. Ayun, na brand X na talaga. Rook daw ang pang-capture. Tapos Knight C5. Okay? Balik tayo sa Queen takes. Nakipag Queen to Queen na. A3. Nako, ayun na. Nakapanggulo na. C3. Yun ang purpose para mabilis. Rook D1. Bad move. Dapat daw Rook E4. Threat ang pawn sa E6. Pag nag C2, Rook C4. Ayun, saka palang palili pa rin. Talo naman ang black dito. Pag nakuha yung pass pawn kasi may pass pawn na sa kabila ang puti eh. Ngayon, ang ginawa kasi nag Rook D1, Knight C5, H5, at dito mga kamatyas, pakiguess nyo po ang excellent move na ginawa ng batang ito na si Mishra. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat. Congrats sa mga nakakita. Knight D3, excellent sacrifice. Sacrifice. The Knight! Hindi the Rook, sabi ni Gotham Chess. Nag H6 na lang. Ano ba meron kung capturein ang sacrifice knight na yan? May C2. Wala nang makakapigil pa. Walang Rook C3, may knight. Rook D1, kakapturein lang yan. Kung check lang, alis lang ang king, check lamok lang yan, di pa rin makakababa. Makaka-queen at makaka-queen ng solid ang black dyan. Okay? Kaya hindi pwedeng capturein ng knight. Nag H6 na lang para makipagkarerahan. C2, Rook F1, pero pag Knight F6, habol na habol ang pawn. G4, baka sakali si Robson, makagulo pa rin. Knight H7 para walang G5. Nag-King G2. Ayan, dito naisip ko, paano kung mag-F4, ihabol ang G5? Capturein lang yan. Hindi pa rin mapipigilan yung C1 kasi may Knight E2 pa rin. Double. Naku, sakit talaga. Ang sakit. Yo kababs power. King G2, C1 queen na takes, F4 para maka G5, nag King C6 at nag King F3. O bakit naman hindi dumiretso ng G5 para maka G6? Magna Knight F8. Ayan. So sa mga ganitong pagkakataon, winning na pero kailangan pa rin ng iba yung ingat ng kalkulasyon. Hindi pwedeng sumablay ng isang hakbang yan. Tapos ang black dyan, pass pawn yan eh. Okay? O, King F3 muna, King D5, G5, and the Knight F8. King G4, Knight D3. Pag nag King H5 para makatulak ng G6, on time may Knight takes F4, mapipigilan ang masamang balak ng puti dyan. F5, pinuwersa na, Knight E5 check,
King F4, and very practical move, Knight F G6 check. Very practical. Takes, King G4, and King E4. A4, A5. H7, King E5. Ayaw pang i-resign dito ni Robson. Mukhang mukhang siguro sa isip niya, bata lang tong kalaro ko. Ano ba yan? Oh, pinilit, pero E5 dito po ay nag-resign na si Robson. Bakit nag-resign? Kasi kung magki-King G7, sasabayan lang yan ng E4. At kapag nag-H8 Queen, capture. Kahit wag mo nang capturein yan, E3 na lang. Pag nag-King H7, sige, tagpasin na yan. E2, E1 Queen, and wins by Abhimanyu Mishra. At ito po ang kanyang rating na nakuha. Ayon sa live rating ng mga bagets sa buong mundo. Ayan, pang number 17 siya mga kamatsas. Ayun, number 17. Palakihin ko lang ha. Umabot ang rating niya ng 2603. Ayan, very proud. Kasi 14 years old lang, na-break ang 2600 FIDE rating standard. Okay, plus 11 siya. Okay, so yan po ang update dito sa patungkol kay Mishra kung papaano niyang naabot, na-break ang 2600 barrier. Pero yung round number 4, in-upload ko na po against Nima, natalo siya. Mukhang nabati yata yung kondisyon niya. Dami pumuri eh. Leading after round number 3, 2.5 out of round 3, no? Pero round number 4 nadali siya ng mala engine moves ni Niman. At siguro baka umatras uli ng 2500 ang live rating niya. Pero at least may record na siya. Youngest na naka-break ng 2600 barrier. Super Grandmaster rating kaya yun mga kamatsas. Okay, sa mga hindi pa po nakakapanood ng Niman versus Abhimanyu Mishra, uploaded lang sa ating YouTube. Ready to go tayo mga kamatsas. Panoorin nyo lang, click nyo lang para lagi nyong ma-update ang ating mga ina-upload. Maraming salamat at sa mga gustong mag-avail ng ating Kamatsas merchandise, ang link ay nasa comment section below lang. Click nyo lang para makapamili na kayo. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.